Gaya po ng Sunday school natin kanina, hindi po kailanman nagbago ang kabutihan ng Diyos. Magbago ka na lahat-lahat, hindi magbabago ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sometimes sa taong ito, para bang isipin mo na, para bang hindi ko masyadong feel. Di ba? Mayroong mga ganong pagkakataon na, para bang, Lord, parang hindi ko ramdam, o Diyos, o God, na naranasan kita. Meron bang magsasabi ng ganon sa inyo? I think, hindi yan yung tama na kung saan isipin natin. Because, kahit kailan hindi po nag-miss si Lord na gumawa ng kabutihan sa buhay natin. Maaring may pinagdaanan ka na hindi mo ko sukat akalain yung pinagdaanan na yan. But still, God is a good God. Pwede bang kalabitin mo yung katabi mo at sabihin mo sa Kanya, yung kumbinsido siya na napakabuti ng Diyos. Amen. This morning, gusto kong sabihin sa inyo na He is the reason. Yung palagi po natin na kung saan naririnig, He is the reason for this season. Amen. Hallelujah. Siya po yung pong dahilan. Hallelujah. Hindi lang dahil sa buwan na ito, sinasabi nila, ipinanganak ang ating Panginoong Yesus. But actually, hallelujah, ang dami pong katuruan that Jesus was not born on this month of December. And that is the real thing na kung saan makikita po natin. Wala pong exact na kung saan date na sinasabi po ang Bible, pero makikita po natin doon sa mga panahon na yon, makikita mo na may base mo sa mga panahon na dumarating. For example, siguro kung dito sana ipinanganak si Jesus at ipinanganak siya sa panahon ng tag-ulan, alam mo kung anong mga buwan yon na panahon ng tag-ulan, di ba? See, so mga panahon na yon, makikita natin na sabi po ng salita ng Diyos, there were shepherds in the farm, diba? In the fields. Nagpapastol sila. So, siguro no mga time na yon, hindi panahon ng kalamigan. Malamig ngayon sa Israel. Hallelujah, hindi ka pwedeng maglagi sa labas ng gabi. Hallelujah, pag panahon na kung saan taglamig, kasi hindi ka lang giginawin. Baka ma-frozen ka sa lamig. Dahil sobra din po ang lamig po pag panahon ng taglamig po sa Israel. Kaya lang po mga kapatid, hallelujah, hindi po yun pong basehan po natin kung ngayon ba'y pinanganak si Jesus o sa susunod pa na buwan o kailan anumang buwan ipapanganak o pinanganak ang ating Panginoon. Ang importante, hallelujah, yung sineselebrate natin ay tama. Amen. Hallelujah. Hindi kasi sinasabi po nila that this kind of celebration, ito po ay na-adapt doon sa tinatawag po nila na pagan celebration. Hallelujah. But ako po ay nagpapasalamat sa Diyos, hindi naman po yun yung sineselebrate natin. We're celebrating, hallelujah, the one true God. He's no other than our Lord Jesus Christ. Hallelujah, kahit kailan man siya pinanganak, ang mahalaga, we are celebrating, hallelujah, our Savior. Amen. Kasi alam niyo sa totoo lang, sa panahon po natin ngayon, ang dami po talaga nating mga tao, busy sila. Sinong sa inyo dito hindi magsasabing di siya busy, lalo na yung mga may trabaho, mga teachers. Sa panahon natin ngayon, ang tao, napaka-busy. Hallelujah. Pero wag naman sana natin na kung saan yung maging busy na tayo at wala naman na tayong panahon sa Diyos. Hindi po problema na maging busy po tayo. Hallelujah. As long na sa buhay po natin, hindi natin nakakalimutan ng Diyos. At hindi lang natin nakakalimutan ng Diyos, kundi inuuna natin ang Diyos. Amen. Baka kasi magkamali po tayo, okay lang pala na kahit hindi ko unahin si Lord, wag ko lang siyang makalimutan. Hallelujah. Mali naman po yun. Hindi mo nakakalimutan si Lord, pero hindi mo naman siya inuuna. Nilalagay mo na lang siya palagi sa huli. Hello, yung maisipan mo na lang, ay oo nga. Salamat Lord. Di ba? Naalala mong magpasalamat si Lord, tapos na lahat ng selebrasyon. Hello?
Hallelujah. Yun po ang dapat po natin na hindi makakaligtaan sa buhay po natin. Sabi po sa salita po ng Diyos, kung mapapansin po ninyo, dito po ay mababasa po natin in Luke chapter 2 verse 11. Hallelujah. Dito po sabi niya, it reminds us that every one of us here, hallelujah, makita po natin ang reason sa panahon na ito. This verse, sabi po niya, for unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Hallelujah. Sabi po ng salita ng Diyos, hallelujah, ipinanganak sa araw na ito, sa siyudad na ito, ang isang tagapagligtas. Hallelujah. He is Lord and He is our Savior. Hindi lang ordinaryo po yung isinilang na ating pong isinicelebrate. Bakit? Siya yung Panginoon. Hallelujah. Panginoon ng mga Panginoon. Hindi lang basta Panginoon ito. Hallelujah. Panginoon ng mga Panginoon. Sa kalangitan sinasamba ng mga anghel ng Diyos. Hallelujah. And who we are this morning, na hindi po natin siya sambahin. Pinagbubunyi ng kalangitan ang pangalang ito. Hallelujah. Kaya nga, alam niyo po kung babalikan po natin ang mga kwento 700 years ago. Sabi po ni Isaiah, you don't believe about my report. Hindi niyo ako paniniwalaan because for the first time in the history of mankind, ay magbabalita po si Isaiah na sabi niya, there will be a woman, a virgin. Sabi niya, magsisilang siya. Ito yung magiging palatandaan na merong isisilang na katagapagligtas. Ano yung palatandaan na yun? 700 years ago, sabi po ni Isaiah, you won't believe my report. Bakit hindi po kapanipaniwala? Wala pang nangyari simula po nung panahon na nilikha ng Diyos ang mga tao, ang sanlibutan, na meron pong babae na berhin na manganganak. Kaya sabi ni Isaiah, you won't believe my report. Hallelujah. Alam niyo, sa totoo lang, ngayon wala na pong mga imposible. Ang dami na po nating nakikita na sa YouTube, kung ano-anong mga media na makikita po natin, mga bagay na imposible nangyayari sa paligid po natin. Why? The Bible, ang Biblia, hindi po silent ang salita ng Diyos dyan. Because sabi ng Panginoon, there will be signs, wonders that you would see in the heavens. Marami kayong makikita. See? Hallelujah, it was no ordinary. Sa mga panahon po natin na mayroon pong mga nangyayari ng mga himala. Pero ito po ay minsan lang nangyari. Wala pa kayong nabalita na sumunod kay Virgin Mary na nanganak. Tama o mali? Hallelujah. Wala po. Minsan lang nangyari. At ito po ay sinabi ng salita ng Diyos after 700 years. Sabi po ni Paul in Galatians chapter 4. Ano pong sabi niya? Hallelujah. But when the fullness of time has come, would you imagine, after 700 years, the fullness of that time has come. Ano yung fullness of time has come? Sabi niya, God sent forth His Son. Galatians chapter 4 verse 4. He sent forth His Son. At ang sabi ni Paul, born of a woman. Ipinanganak siya ng isang babae. Alam niyo po ba na ang Diyos meron po siyang promise sa kanyang salita? Ano po yung promise ni Lord? In the book of Genesis, makikita po natin doon na the birth of prayer, yung tinatawag kung paano po nagsimula ang prayer. Paano po natin makikita na doon po nagpasimula yung prayer na yan? Sabi ng salita ng Diyos, the man that God was created, he was the one commissioned by God or given by God the authority. Ano po yung authority?
to govern the earth. Wala pong ibang nilikha ang Diyos liban sa tao na binigyan niya ng authority to rule and to govern the earth. That's why makikita po natin dito na God could not interfere the planet Earth as a spirit. Bakit? I-violate ni Lord yung kanyang salita. Why? It was the human being that was commissioned by God. Kaya alam din ni Satan yun. Because Satan was an angel, hindi rin niya kayang i-violate yun kahit siya nagkasala na. That's why alam niyo po ba na ang kanyang ginawa, hindi po niya kayang gamitin ang buhay ni Adam and Eve because they were so full of God. Hallelujah. Punong-puno sila ng Diyos. Ang buhay pala natin, pag puno tayo ng Diyos, ang kalaban ay walang puwang sa ating mga buhay. Amen. Kaya nga ang salita ng Diyos, sinasabi niya, kahit maliit lang na puwang, huwag ninyong bibigyan ang demonyo. Kasi naghahanap yan ng maliit na puwang na pwede kanyang pasukan. Hallelujah. You cannot be possessed because you are a Christian, but you can be demonized. When you give him kahit maliit lang na puwang na pumasok sa iyo. See? Hallelujah. Napakalaga po nito. It was the human being. It was Adam and Eve. Hallelujah. Kaya nga ang Panginoon, pwede siya na kung saan papasok ang makipag-interfere into this planet Earth. Pero hindi po niya magawa because He is bound to fulfill His promise. He has His word. At hindi niya kayang baliin yung kanyang salita. That's why sabi po ng salita ng Panginoon, God set His word above His name. Ganun po ka-sovereign ang Diyos. Pag sinasabi po natin that God is a sovereign God, hallelujah. Ito pong tandaan po natin, God will never ever violate His word. Hallelujah. Kaya si Satanas, ginamit niya, anong kanyang ginamit? Para madaya niya yung tao. Ang kanyang ginawa ay pumasok siya doon sa ahas. Yun yung kanyang ginamit. Nagkatawang din siya, yung galing din sa alabok. Hallelujah. Kaya na-tempt yung babae. And God made a promise. Ano yung first na promise ni Lord? Doon po sa Genesis chapter 3 verse 15. The same woman that you use, sabi ng Diyos kay Satanas, I promise you, Lucifer, ipinapangako ko sa iyo, sa babaeng niya na ginamit mo upang linlangin ang buong sanlibutan, gagamitin ko rin ang babae para ikaw ay aking dudurugin. It was not only God o kaya Jesus was the reason for this season. Makikita po natin na sabi po ng salita ng Diyos, the reason why God manifested Himself is to destroy the works of the devil. Hallelujah. Tatlo lang po ang dahilan na kung saan sasabihin ko sa inyo. Una, He is the reason. Jesus is the reason. Hindi po masama na mag-celebrate tayo. Amen. It's time for celebration. Bakit? Imagine mo, hallelujah, tayo po ay hindi po karapat, dapat makasalanan tayo, napakarumi natin, and yet, inabot tayo ng Diyos. See, kailangan pa niyang magkatawang tao para lang tayo ay abutin sa atin pong kinalugmukang buhay. Ang kasalanan. Because the Bible teaches us, it teaches us that, sabi po niya, the sin, yung kasalanan natin, ang kabayaran lang yan, kamatayan. Walang tao na hindi mamamatay. Lahat tayo, papunta tayo doon. We are doomed. Pero hindi pumayag ang Diyos na doon yung pupuntahan natin. Hallelujah.
Grabe po, pag alam nyo ba kung talagang iisipin mo yung bagay na ginawa ng Diyos? Sabi po ng salita ng Diyos that He gave His only begotten Son. Yung kaisa-isa niyang anak. Kaya nga during those times na nililitis ang ating Panginoong Yesus, maalala niyo yun, na pinagdidesisyon si Pilato, si Pontius Pilate. Sabi po ni Pontius Pilate, "Don't you know that I have the power to release you?" Sabi ni Pilate kay Jesus Christ. Pero hindi umiimik si Jesus. Pero nung narinig niya yung sinabi ni Pilato, sabi ni Jesus, "Hindi ikaw ang may kapangyarihan." Hallelujah. My Father could send, hallelujah, thousands of angels. Pwedeng magpadala ang Diyos ng mga panahon na yon, na yung mga taong sumuntok sa Kanya, yung mga tao na kung saan humamak sa Kanya, pwedeng mamatay sa mga oras na yon. But it could not fulfill the plan of God for the mankind. Bakit ang plano ng Diyos mamatay yung kanyang anak doon sa cross para bayaran lahat ng kasalanan natin? Kaya sabi ni Jesus, "Not my will, but yours." Hallelujah. Yung kalooban mo, Ama, ang siyang mangyari, hindi yung kalooban ko. Hallelujah. Sinong nanalangin sa inyo na, "Panginoon, yung kalooban mo ang mangyari"? Hallelujah. Hindi yung kalooban ko. You won't believe my report, sabi po ni Isaiah. And this was fulfilled. Maraming pagkakataon na mababasa po natin. Can you imagine 700 years ago, may nagpropesiya na may babaeng berhin na manganganak. Inantay nila, hallelujah, yung 700 years na yan. Bakit hindi nangyari noong pang mga panahon na parang, alam niyo po ba na noong mga time na maaring yung mga Israelites nandoon sila sa captivity, diba? Para i-redeem sila doon ni Lord. Pero hindi. Bakit? God has His own timetable. Why? Totoo ang salita ng Diyos, in His times, He makes all things beautiful. Hallelujah. Antayin lang natin yung panahon na yan. Makikita mo na your life will not be full of struggles. Makita mo na, Lord, this is your promise. Makikita mo yung beautiful life na yan. Sinong gusto makita niya yung beautiful na yan? See? Yung pangako ng Diyos that in His time, He makes all things beautiful. Ang dami mo ng pinagdaanan na pangit na nangyari sa buhay mo. Hallelujah. Kapatid, susuko ka pa ba na hindi mo makita yung beautiful time na yan ni Lord sa'yo? Hallelujah. Tuloy lang ang laban. Hallelujah. Bakit? God has His own timing. Kaya nga, hindi po nagkamali yung word na yan. Hallelujah, Galatians 4:4. When the fullness of time has come. Hallelujah. Yung fullness of time has come. Can you imagine yung testimony na sinasabi ni Madam Shing? Parang nagmamadali na kung saan kailangan ma-operan si Renzo. But there was always a time given by God. Bakit hindi pa noon? Because God has His own timing. Hallelujah. Just only wait, hallelujah, for the time because God is always on time and He makes it beautiful. Hallelujah. Pinapaganda lang ni Lord yung sitwasyon ng buhay mo, kapatid. Amen. Hallelujah. Is the reason na dapat nagsiselebrate tayo. Is the reason na masaya ka. Alam mo ba na maraming tao na sa mga kabataan ngayon, alam nyo ba kung nagpapasaya sa akin? Sabi naman, yung bagong gadget ko. Mga ganyan eh. Hallelujah. Diba? Yung iniisip nila, makarating lang ako sa lugar na yan. Hallelujah. Solved na ang buhay ko. May mga tao nga na sabi nila, makita ko lang si ganito, marating ko lang yung ganyan.
kahit mamatay na ako. May mga ganon. Meron nga isang pastor, sabi niya, basta ako makapunta lang ako doon sa Israel, kahit kunin na ako ni Lord. Hallelujah. Iwan ko kung sinabi ng wife ko yun. Hallelujah. Sige, may mga ganon. Hallelujah. Kaya alam mo na sa buhay po natin, tingnan po natin na dapat ang nagpapasaya sa atin, hindi lang yung pamilya natin. Di ba? Yung uuwi ka na pagod ka, tapos yung anak mo na ganyan, ang cute-cute niya. Di ba? Hallelujah. Pag nakita mo na siya na umuwi ka, solve na lahat yung pagod mo. Oh, hallelujah. Pero lahat, dapat pumakita natin kung bakit tayo nagse-celebrate because of Him. Pwede po tayong mag-celebrate. Sabi ko nga, we can celebrate without doing sin before God. Pwede tayong mag-celebrate na hindi nagkakasala kasi sa panahon po natin ngayon, andito, nandoon. Kaya yung celebration na nakikita ninyo, inuman dito, inuman doon. Hello? Hallelujah. Hindi yun yung celebration na kung saan ipinapakita ng Diyos sa atin. We are celebrating the goodness of God in a way where God is glorified. Yung si Lord nag-glorify. Walang problema sa pagpunta sa mga lugar-lugar na yan as long as God is glorified. Amen? Kasi wala namang hindi nag-dream, nakarating ka dyan, mapasyalan mo yung lugar na ito. Lahat po tayo, meron tayong mga ganon. Pero una sa lahat, wag nating kalilimutan. Sabi nga ni Lord, in everything you do it all for the glory of God. Do it all for the glory of God. Hallelujah. Sabi niya, whether you eat or you drink, do it. Hallelujah, for the glory of God. And we should remember that this season, hallelujah, itinuturo niya sa atin, it is all about sacrifice and giving, yung ginawa ng Panginoon. Diba makita nyo, God sacrificed Himself. Hallelujah. Hindi yung Desyembre, ang iniisip natin, yung tatanggapin natin. Hello? Magbago naman tayo ng isip. Amen. Hallelujah. Sabi nga ni Paul, ito yung encouragement ni Paul that we have also the mind of Christ. Having the mind of Christ, ang iniisip ni Lord, hindi yung kabig palagi. Diba? Kabig ng kabig si Lord, hindi bigay ng bigay. Walang itinira. Hello? Bakit? Hallelujah. Ultimong buhay niya, ibinigay niya, wala siyang itinira sa kanya. I heard one time, sabi ng isang lalaki na itong lalaking ito, tinawag siya ng Diyos. The moment that God has called him, grabe, habang pinapanood ko, naiiyak ako, sabi niya, sinabi ng Diyos sa kanya, hallelujah, sumunod ka sa akin. Sabi ng taong ito, meron siyang business. Iniwan niya yung business niya, yung kinikita ng business na yun. Sabi niya, dinala niya sa misyon, nagmisyon siya. Pumunta ng ibang bansa, iniwan niya yung kanyang business na yun. Hallelujah. Sabi niya, yung kinita, dinala niya sa mission. He sacrificed everything because sabi niya, I love the Lord. Mahal ko ang Diyos. And I'm willing to die because of Him. Sabi ko, grabing pagmamahal meron ito. Amen. Sino naranasan na nagmahal? Di ba? Kasi daw yung totoong nagmamahal, nagsasakripisyo. Hindi totoo yung pagmamahal kung walang sakripisyo. Totoo po yun. Lalo na yung mga lalaki, naku po, ang daming sakripisyo. Hallelujah, totoo ba yun? Hindi raw makapaniwa kasi mas marami daw sakripisyo ang mga babae. Hello? Hallelujah. We thank God, hallelujah, because God taught us about sacrifice, about giving. Hallelujah. That's why sa panahon na ito, yung isipin natin, Lord, sino ba yung bibigyan ko?
Oh, sino ba yung i-bless ko, Lord? Hallelujah. And I thank God. Hallelujah. Dahil si Lord, napakabuti niya. Tinuturoan niya tayo. Hallelujah. Hindi lang yun yung ginawa ng Panginoon. God reaches out. Inabot tayo ng Diyos. Kaya si Lord, tinuturoan din tayo na abutin din natin yung iba. Bakit? Tayo na yung pong iniwan ng Panginoon na aabot sa kanila. Tapos na yung panahon na si Jesus nagkatawang tao, inabot niya yung mga disipulo. Tayo naman po ang aabot sa iba. Sabi mo dyan sa katabi mo, ikaw naman ngayon. Hallelujah. Sabi po ng lalaking ito, na siya rin na kung saan ay nag-mission siya, talagang iniwan niya lahat for the sake of Christ. Sabi niya, Lord, ano ba Panginoon ang nais mo na gawin ko na pinakamahalaga sa iyo? Hallelujah. Ang sabi ng Lord sa kanya, just one soul. One soul for me is worth, sabi ni Lord. Kapatid, may isang kaluluwa ka na bang nadala? Baka yung ibang kaluluwa lumayas dahil sa iyo. Hello? Hallelujah. Amen. Kung paano tayo na ni-reach out ni Lord, dapat din nagre-reach out tayo. Amen. Pinagpala tayo lahat-lahat ni Lord. Alam niyo po ba na pinaalala sa amin kung paano nag-start itong ministry na ito? Paano na nagsimula ang gawain dito sa Kanawalan, from Kanawalan to Linok. Hallelujah. Ang ginagawa daw ni Pastor Kalamyong, dahil wala pa noon kahit bisikleta. Hello? Ang gapoy bisikleta, akaran tuya, unla ditad Linok, unla diyad Kanawalan, aliwanin satal ng bangat. Akaran da kuno ang gadimanad sa bangan. Tanan nan pioneer matirad di manad sa bangan. From sa bangan, on diretso di manad Pugaro. See? Tingnan po ninyo yon, tayo, merong mga tricycle na, yung iba may 4 wheels. Di ba? Pinagpala tayo lahat-lahat ni Lord. Hallelujah. Ang hiling sa atin ni Lord, kahit isang kaluluwa, meron tayong maisakay. Hello? Aba, parang yung katabi mo, ayaw. Dapat gumawa ka ng goal mo sa taong ito. Kahit yung pamilya mo ang madala mo sa Panginoon. Amin ba yon? Hallelujah. Kinakailangan i-goal natin. Kasi si Lord, ginol niya yan na i-reach out tayo. Hallelujah. At yung time na yan dumating. Gaya ng sabi ni Paul, when the fullness of time has come, God sent forth His Son. Hallelujah. When the fullness of time has come. Alam niyo ba yon? Hallelujah. Yung kapatid natin nakapasa sa board exam, yung kapatid natin naging successful yung kanyang operation, that is the fullness of God's time to their lives. Hallelujah. When the fullness of time has come, you will receive your portion. Amen. Hallelujah. Tanggapin mo yung portion mo, yung dream mo na yan, tanggapin mo. Lord, umaasa ko at naniniwala ko. Hallelujah. If not happen, hallelujah, sa taong ito, 2024, I believe, Lord, 2025. Dinideklara ko yan sa buhay mo. Hallelujah. Yung hindi nangyari sa taong 2024, makikita mo, hallelujah, one at a time, yung blessing na yan ni Lord, mangyayari sa buhay mo at sa pamilya mo. Pwede bang palapakan natin ang Diyos? Hallelujah. Ito po yung pinakahuli na kung saan guys ko pong sabihin sa inyo that we are the reason for this season. Meron pong isang awitin na hindi na po natin haawit. Sabi po ng awitin na ito, as little children we would dream on Christmas morn, and all the gifts and toys when you will find, but we never realize a baby born one blessed night
Give us the greatest gifts of our lives. Anong sabi niya doon? We are the reason that He gave His life. Ikaw yung dahilan, ako yung dahilan that He gave His life. Can you imagine that? Yung love na meron ang Diyos sa iyo. Hallelujah. The reason why we are loving God because He first loves us. Tinuturo sa atin ng Diyos yung pagmamahal sa mga panahon na kagaya nito. Pwede bang pakawalan mo sa puso mo kung meron mang mga sama ng loob dyan, merong mga galit? 2024, tatapusin na. Iwanan na natin lahat. Hello? Lahat ng nagpapasakit sa puso mo, itilak mo lang. Agmula awitan ng 2025. Si Lord, nung minahal tayo ng Panginoon, wala siyang pag-alinlangan. Maaaring tayo po ay nag-alinlangan sa klase ng pagmamahal meron ng isang tao sa atin. Pero si Lord never na pag-alinlangan mo siya. Amen. Love, it becomes only genuine if we have a pure heart. Nagiging genuine, nagiging real yung love na meron ka kung pure ang heart mo. Alam ng Diyos yan because God looks at the heart. Sa puso tumitingin ang Diyos. We can never love God. Hallelujah. Kapag hindi genuine yung heart natin. Yung pagmamahal na meron si Lord sa atin, it is a genuine love. Dapat nagre-reflect sa atin yon. Na kahit ang tao na iinis sa iyo, andoon pa rin yung pagmamahal mo. Andoon pa rin na handa kang magpatawad. Andun ka pa rin na kung saan. Hallelujah. Hindi mo siya, alam mo ba yung, hindi mo siya susukuan? Yung bang hindi mo sasabihin na pulyan mo lahat niya to. Tanggap puli pagbabago to't bilay. Palagi na lang natin nakikita ganyan niya, hindi na nagbabago. No. It is like the love of God. Sabi ng salita ng Diyos that was shed abroad in our heart. This is the kind of love, hallelujah, na kung saan meron pong kasamang compassionate. It has a compassionate action. Hallelujah, na kahit anumang nakikita mong mali sa taong yan, mamahalin at mamahalin mo pa rin siya because the love na meron ka, it was the love of God. And it taught us, hallelujah, worshiping Him. Di lang tayo tinuruan ng Diyos na magmahal, tinuruan din tayo na mag-worship. Maalala po ninyo nung time, hallelujah, that even yung mga, ang tawag dito, the shepherd, hallelujah, and the wise men. Hinanap nila ang ating Panginoong Yesus. Where in your life at saan nangyari sa buhay mo na hinanap mo ang Diyos para sambahin siya? Hinanap po ng mga wise men na ito all the way. Hindi po ordinaryo pong maglakbay ng mga panahong yun. Ang habang paglalakbay ang kanilang ginawa para makita ang tagapagligtas. Bakit? Hindi lang isang taon ang ginugol po nila para makita. Kasi nung makita na nila ang ating Panginoon, He's no longer a baby na nandoon sa manger. Hallelujah. Isa pa rin po siyang bata pero lumaki na. Can you imagine that? Hinanap nila ang isinilang na Messiah just to worship Him. And sometimes na pagkakamalan po natin,
Hallelujah, na ang praise at saka worship ay iisa. No. Praise has nothing to do with the spiritual. Because you can praise God. Pwede mong sabihin na, Lord, pinupuri kita. Bakit mo pinupuri ang Diyos? Kasi ang dami mong pagpapalang dumating sa buhay. Hallelujah. But you can worship God kahit wala yung mga pagpapalang yan. Amin ba yun? Pag naiintindihan mo at kilala mo ang Diyos, pero hanggat hindi mo nakikilala ang Diyos, you cannot bring Him the real and a genuine worship. Paano mo sasabihin sa isang tao na hindi mo kilala na ang buti-buti mong tao? Hindi mo naman kilala yung taong yan. Paano mo masasabi sa Diyos na napakabuti niya? Paano mo masasabi sa Diyos na siya'y makapangyarihan sa lahat? Paano mo masasabi sa Diyos that God is a sovereign God if you do not know Him? Hello? This season, it shows us a real kind of worship. Ito yung worship na hinahanap ni Lord. Just as He said in the book of John chapter 4, verse 23 to 24, the time will come. The hour will come, sabi ni Lord. And now is the time when the true worshiper. Asan yung mga true worshipers sa umagang ito? A true worshiper is not the one who is just lifting up his hands and saying to the Lord, Lord, I praise you. Lord, I worship you. Hallelujah. A real true worshiper, he seeks God. Kahit anumang panahon na meron siya sa kanyang buhay. At sinasabi niya, Lord, I worship you. Kahit sa pinakamagbigat na sitwasyon ng buhay, meron ka. Hahanapin at hahanapin mo siya at sasabihin mo, Panginoon, sinasamba kita. Kahit sa pinakamabigat na problemang pinagdadaanan ko, I will kneel down before you, God, and I will worship you. Bakit? Siya yung Diyos na yan na hindi nagbabago. I want you to stand up with me this morning. Makita mo ang dahilan kung bakit meron tayong celebration. Like I said, you can celebrate sa maraming kaparaanan, but worship Him. Celebrate, hallelujah, na merong pagsamba, pasasalamat, and it glorifies God. Hallelujah. In a celebration na gagawin mo sa buhay mo. Why don't you just worship Him this morning? At nais kong sabihin sa inyo sa umagang ito, mga kapatid, when we sacrifice, when we give, when we worship the Lord, when we love Him and we give love to other people, it's not a waste of time. It's not a waste of time na magbigay ka ng pagmamahal. It's not a waste of time that you come here to pray. Dahil hindi tinignan ni Lord na yung kanyang ginawa na namatay siya sa cross. It's a waste of time for Him. No. It's a valuable time. It's a time of investing. As long as you're doing it because you love the Lord. Tatapusin natin ang taong ito. Babaguhin natin ang ating pananaw sa buhay. Let this mind be in you, sabi po ng salita ng Diyos, which was also in Christ Jesus. That though He was God, yet
He did not consider himself as God, but he took a humble position of being a servant. Hindi lang niya kinuha o kaya nagkatawang tao ang sabi ng salita ng Diyos. He really humbled himself and took ano yung kanyang kinuha? The form of being a servant. Naglingkod siya. Bagamat siya ay Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari. Sabi niya, hindi ako naparito para inyong ako'y paglingkuran. But I came to serve. And that's the reason. That's the reason kung bakit sabi ng salita ng Diyos, God gave him a name. Binigyan siya ng pangalan. Anong pangalan na meron yan? Sabi po ng Philippians chapter 2, that name that was given by God the Father, every knee in heaven and on earth will bow down before him. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tinuturuan tayo ng Diyos na kahit sa maraming achievement natin sa buhay, learn to be humble like Him. Siya ay Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, tinanggal niya, tinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. I cannot imagine kung anong klaseng pag-ibig meron ang Diyos sa atin. Alam mo, isipin mo ang buhay mo. Hindi madali na tanggalin mo sa sarili mo kung ano yung mga nangyari sa iyo. Being a professional, being a person na napakaraming mga opportunity mo sa buhay, na makilala ng maraming tao, and yet hindi mo hinayaan sa buhay mo dahil ang nais mo higit na makilala mo ang Diyos at makilala ka niya. This is the best thing in your life, that one day hindi mo pagsisisihan sa buhay mo. Tinawag ka at nakilala mo ang Diyos bilang tagapagligtas at Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Napakabuti mong Diyos. Ang dami naming pagkukulang, dami naming pagkakamali sa buhay, and yet, Lord, hindi mo tinignan ang mga bagay na yan. Tinitignan mo yung ginawa ng iyong anak na si Jesus doon sa cross ng Kalbaryo. Binayaran niya ang lahat ng kasalanan namin. And you made us your righteousness because of your Son, Jesus Christ. Thank you so much, Lord. Thank you so much. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Pwede bang pasalamatan mo ang Diyos, kapatid? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. At pwede bang sabihin mo sa Lord, iwanan mo na nung mga pangit na nangyari sa buhay mo sa taong ito. At lahat ng mga taong kinainisan mo, yung mga tao hindi mo pa mapapatawad, patatawarin mo na. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for what you have done on the cross. Thank you for the finished work of our Lord Jesus Christ by dying on the cross, oh God. Hallelujah. Lord, inalaw mo kami, Panginoon, na maranasan ang buhay na ipinangako mo. Thank you, Lord.
We give you all the highest praise, honor, and glory. In Jesus Christ's name. Everybody will say, Amen and Amen.